inyong lahat. Bali, sa video na to ay makakasama natin ang isa sa napaalis ni Madam Christie. Ito ay patunay na si Madam Christie ay legit. Si Madam Christie, sa mga hindi pa nakakaalam, siya yung partner ni Madam Regina. Andito ako ngayon sa bahay ni Madam Christie at kasama natin si Sister Sydney. Bali, sa video na to ay malalaman natin kung ano yung naging process ni Sister Sydney hanggang sa makarating siya ng Poland. Bali nga pala, siya ay nagbabakasyon lang dito sa Madrid. Binisit niya yung mga kamag-anak niya at after ng ilang araw ay babalik na ulit siya sa Poland. I-welcome natin si Sister Sydney. Hello po. Welcome sa iyo, Sister Sydney, dito sa Madrid. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano mo nakilala si Madam Christie? Nakilala ko po si Ma'am Christie sa hipag ko. So, doon po nag-start yung application ko. Pwede ba namin malaman kung kailan ka nag-start mag-apply? Ang bayad po kami ng initial payment last October 2022. Bali October 2022 ka lang nag-start Yes ng po. application. Then, gaano katagal yung duration hanggang makaalis ka? Bale po, October 2022, bigay ko ng initial payment for the work permit. Tapos yung work permit po lumabas ng December. Mabilis. Mabilis na po. Natagalan lang po sa pagkuha ng visa appointment. Kaya hindi ako nakapag-apply agad ng visa. Kasi sa VFS pa noon, medyo pahirapan kumuha ng appointment. Tapos nilipat yung yung Poland Embassy, yung Poland sa VFS, nilagay sa BLS, which is mas madaling kumuha ng appointment. So by June this year, dun po ako nakakuha ng visa appointment. Bali, mabilis yung process ng iyong working permit, dumating na kaagad. Tapos yung sa visa lang talaga medyo matagal. Pero kung hindi nilipat at nagsarado yung VFS, madali ka din nakaalisanan. Hindi po, mahirap kumuha ng appointment sa VFS kasi laging puno. Tapos kaya nilipat sa BLS. Doon sa BLS, mas mabilis kumuha doon ng appointment. So kung siguro mas mabilis yung pagkuha ng appointment, mas mabilis din siguro yung pag-alis ko. Okay. Tapos, di pa kapag BLS, wala nang interview? Ako po na-interview. Ay, na-interview ka personal? Sa Poland Embassy sa Taguig. Na-interview kasi appeal. Na-refuse ako ng first visa application ko. Pwedeng malaman anong dahilan? Bakit na-refuse? Kasi yung June yung una kong visa appointment, visa application. Tapos na-refuse siya after siguro around 2 weeks. Yung refusal niya. Wala kasing nakalagay na specific reason, parang general reason niya. May bibigay silang refusal letter na madaming reason, tapos iaano lang nila yung reason ang nakalagay lang doon. There are parang reasonable doubts regarding sa stay sa Poland, which is hindi ko po alam kung anong doubt yun. Kasi tama naman lahat ng documents na sinabi ko. Pero doon sa una mong visa appearance, may interview ka Wala doon pala. Bali doon sa Nagsabit pangalawa lang ng mga documents? documents. Pwede mo bang i-share? Ano may mga tinanong sa'yo doon? Saan po? Sa BLS? Oo. Wala po. Magsasabit lang ng lahat ng required. Hindi yung sa VIP mo, wala yun? Meron po. Meron. Pwede Kasi, mong malaman? ang pagkakaalam ko, walang interview pag first time applicants. May interview lang pag The appeal? na-refuse. Oo. Or the appeal. Oo. Ganun lang. Yun ang pagkakaalam ko kasi lahat ng nakasabayan ko na first time na nag-apply, hindi ko sila na-interview. Na-interview na lang sa second time na nag-apply or nag-appeal. Pwede mo i-share kung ano yung mga tinanong sa'yo para may idea sila. Anong work mo sa Poland? What is your work in Poland? How much will be your salary? What is the name of your employer? Address? How did you know about this job opportunity? Mga ganun lang naman po. Simple lang. Tapos, the more na kailangan na ang secret sa interview, huwag kang dapat direct to the point yung mga sagot mo. Kasi the more na magsagla ka ng iba't ibang details, mas madaling tatanungin yung interviewer. Kaya dapat direct to the point yung sagot mo. Para short lang yung interview. Tsaka mabait naman din po yung interviewer sa embassy. Tapos, after na kapag-process ka pa kaagad ng flight mo, ano pa bang mga ginawa? May medical ba? Nag-medical po ako ng January this year. Tapos, nung time na na-approve na yung visa ko, nag-expire na yung medical ko kasi 3 months lang. Kailan ka dapat mag-medical? Bago mag-visa? Hindi ko po alam kasi ang process po sa agency, bago mag-apply ng visa, pinag-medical kami kung fit to work. Tapos na-fit to work naman po, pero since 3 months lang yung ng visa, yung medical, 3 months lang yung validity niya.
by the time na na-approve yung visa ko, expired na yung medical. Kaya kailangan kong mag-medical ulit. Tapos after mo nag-medical, inayos na ni na Madam Opo. Christy. Sino bang ganito pala, di ba may sina Madam Christy, may katay-up na agency sa Pilipinas. Opo. Bali nung dumating, di ba, paano ba, yung unang apply mo, si Madam Christy nakikipag-communicate sa'yo. Opo. Then, after dumating na yung working permit mo, doon ka na magre-report sa agency sa Pilipinas. Sila na yung mag-a-advise sa'yo Sa na dapat lahat gawin. ng visa requirements, sila nag-assist. Pwede bang ano ba yung mga requirements na kailangan mo? Saan po sa visa? Hindi, halimbawa, di ba, nag-apply ka kay Madam Christy, ano ba yung, nag-pass pinasa mo na ba agad yung mga requirements? Kay Ma'am Christy po, hindi. Passport lang, tsaka CV. Okay. Tapos, pagdating doon sa agency sa Pilipinas, sila na mag-a-advise na kunin mo yung mga requirements. Opo, opo. Okay. Then, di ba, na-approve na yung visa mo? Then, nagkasikaso na rin ng agency yung flight mo. Opo, opo. Gaano katagal nila inasikaso? Mabilis na? Mabilis na po. Kasi, once na nakapagbigay ka na ng payment, yung last Kailangan payment- fully paid naman Opo, yan. kailangan fully paid kasi yung last payment po, doon nakasama lahat ng flight ticket, lahat na po. Tapos, weeks lang ba inantay mo? Or inabot ka pala isang buwan bago nag-flight? Na-approve po kasi yung visa ko na-receive ko yung approval ko ng July, last week ng July. Tapos, magbabayad na ako pero hindi pa ako nagbayad agad. Bakit? Gusto mo i-delay? Opo, kasi Okay. sabay kami ng asawa ko nag-apply. Okay, stay by Madam Christy. Same po. Pero wala pa kasi siyang visa. Kaya gusto ko sana hintayin muna. Pero advice ni Ma'am Christy, mas mabuti. Mauna na. na ako. Kasi yung visa ko baka hanggang lang siya, valid hanggang July next year. Gano'n ba katagal ang visa pala? Depende po kung gano'ng katagal ibigay ng concern. Pero mostly 1 year ba? 1 year po. Yung sa akin po, 11 months. Okay. Then nag-flight ka na. Opo. Saan pala na-check yung documents mo? Na-check na. Sa immigration? Opo. Anong bansa ba kayo nag-stop over? Ay, hindi po. Wala pong nag-check ng sa China, yung namin, stopover, yung layover namin. From Philippines to Beijing, then Beijing to Warsaw. Tapos, Sa Warsaw ka na na-check ng immigration? both po, Philippines and Warsaw. Ay, oo. Siyempre sa Philippines, yung ako. I mean, yung immigration dito sa Europe, sa Warsaw na kasi Beijing lang yung ano. Kamusta naman yung pagtatrabaho mo sa Poland? Okay naman po, kasi yung pagdating ko sa Poland, sinundo kami ng isang sa airport, ng coordinator ng agency namin. Maganda. Apo, agad-agad. Tapos, dumiretso kami sa agency, sa Warsaw mismo yung agency namin. Tapos, pagdating namin doon, dumiretso kami sa bangko, inasikaso agad yung mga bank account parang namin, may nag-open bank sila ng bank account namin. Register kami sa munisipyo agad. First day pa lang namin doon. And then, Tuesday, pinag kami sa accommodation. Tapos, Wednesday pa nag-start yung work namin. Wednesday na kami nag-start ng work. Anong product doon sa company na kasukan? Ano po? Chocolate. Chocolate factory. Sa Kinder po. Ferrero. Wow naman. Di ba marami ka na nakain chocolate? Wala po. Sa lang kami, sa toys. Toys po kami. Alam mo yung ate, yung Kinder, na chocolate yung parang itlog. Di ba half niya chocolate, nilalagay half niya na toys. doon Surprise sa... toys. Yun po yung work namin. Naglalagay kami ng toys sa mga egg. kamusta? Free accommodation ba doon? Ang housing po namin is free. Tapos ang may binabayaran lang namin monthly yung meals, utility, ganun lang po. Yung personal expenses. Yun po. Kamusta naman doon? Ilang oras ba ang trabaho? Ang trabaho ko sa company namin, 8 hours every day. Kung allowed mag-overtime ng 2 hours, tapos allowed din pumasok ng Sabado kung papapasukin po kayo. Kasi may times na hindi po nagpapapasok, may times din na hindi nagpapa-overtime. Okay naman ang sahod doon? Sa Poland? Above minimum. Opo. Okay. Ang minimum wage kasi sa Poland ngayon is 19. 40 per hour. Opo. Yung offer sa amin mas mataas ng konti. Kamusta naman ang Poland? Maganda? Maganda po. Mura tsaka mura mga bilihin. Opo, sobrang mababa yung cost of living. Yun din yung isang advantage sa pag-stay sa Poland. Kasi mababa lang yung cost of living doon. Kamusta naman yung pag-apply mo kay Madam Christy? May i-advise mo ba to sa mga makakapanood Yes sa ating po. video? Kasi si Ma'am Christy, very siya, talagang legit na
agent. Mhm. Kasi hindi ako magdalap ng names, pero halos lahat ng nakasabay ko sa embassy, sa BLS, hanggang pag-flight, hanggang sa Poland yung mga nakilala ko, halos lahat sila na-scam ng agent nila ng iba't ibang agency. Kaya nung time na nalaman nila na nasa Poland na ako, kasi nung nasa Pinas pa ako, yung mga nakasabay ko sa embassy, mas nauna pa silang na-approve sa akin ng visahan kasi di ba na-refuse ako sa unang application. Yung mga nakasabay ko at during my first application, lahat sila na-approve yung visa nila. Ako yung na-refuse. Tapos mas nauna pa akong Nakaalis. sa kanila. Kasi yung mga agent nila, yung agency nila, walang job order, ganyan. Kaya nung nasa Poland na ako, chat sila ng chat sa akin, nagtatanong kung sinong agent ko. Kasi nga, yung ano po nila, agency nila, hindi legit, hindi trusted. Yung si Ma'am Christy and lahat ng katayap niya sa Pinas, sure talaga, 100% sure na trusted po. Okay. Kamusta naman yung sa agency sa Pilipinas? Napaka-accommodate Opo. accommodate na kanila. Accommodating, opo. Si Ma'am, pwede kong sabihin, Ma'am. Si ang nag-assist sa akin, si Ma'am Rowena. Okay. Talagang very helpful. Tapos mabilis siyang mag-reply. Maganda. Kaya hindi mahihirapan yung mga kababayan natin na mag-a-apply na manggagaling sa Pilipinas kasi si Madam Christy o kaya si Madam Regina na nag-a-assist sa mga gusto mag-apply ng Poland ay makakarating. Tapos yung sa agency sa Pilipinas ay madaling kausap. Opo, madaling kausap. Ayan, anong masasabi mo sa mga kababayan natin na makakapanood na gustong nagbabalak na mag-apply papunta ng Poland? Sa mga gusto kong mag-apply ng mga kababayan sa Pinas, tanong niyo po si Sis, yung contact ni Ma'am Christy para po 100% na makapunta rin po kayo sa Poland kasi marami pong naghihintay ng magandang work doon. And be patient kasi kung nangyari sa akin na nakapunta dito, makakapunta rin kayo. Ayan, i-promote mo yung page. I-promote mo yung page ni Madam Christy. You can check po yung FB page ni Ma'am Christy, EU Work Consultancy Spain. Ayan, para updated kayo sa mga pinapost ni Madam Christy ng mga job or offer at yung mga napapalis niya para patunay na legit si Madam Christy. Ayan. Tapos ito may pasalubong si sister kay Madam Christy. Ayan, ano ba yan? Product. Galing ng Poland ba yan? Opo. Ito may dala-dala si sister na pasalubong. Specialty ata ito ng Poland. Dala-dala si sister para kay Madam Christy. Kasi si Ma'am Christy po nag-visit sa Poland last month po. Bumili siya ng ganito na gustuhan ng alaga niya. Kaya nakisuyo siya. Kaya ito na lang yung pasalubong ko kay Ma'am. Ayan. Kaya maraming salamat sister sa napakagandang interview na to at sana marami tayong kababayan ang ma-inspire at mag-apply din para yung mga pangarap o mga nangangarap na pumunta ng Europe ay balang araw ay makakarating din kayo dito. Basta lagi niyong tatandaan na kailangan magtiwala kayo at patient kasi hindi naman kung ano yung nangyari sa kanya. Halimbawa si sister ay mabilis na kaalis, yung iba ay medyo na-delay kasi nagkakaproblema. Pero huwag kayong mag-alala kasi sina Madam Christy at si Madam Regina ay gagawin naman nila ang best nila at huwag kayong susuko. Pag kasi kayo sumuko, hindi kayo makakaalis. If ever nagka-problema, basta lumalaban kayo or tinutuloy niyo ng application niyo, hindi kayo iiwanan hanggang sa makaalis kayo. Hanggang makaalis kayo at makarating kayo dito sa Europe. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong video, i-click mo na ang bell button. Maraming salamat! Maraming salamat, Thank you sis. po.